Kumusta ka, kaibigan? Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga anghel. Part 1. Sino nga ba ang mga anghel? Ang unang tanong na ating sasagutin ay sino nga ba ang mga anghel? Tayo ay pumunta sa banal na kasulatan. Kung ating pag-uusapan ang lumang tipan, ating makikita dito na binabanggit ang anghel ng 108 times. Ang mga anghel ay tumulong sa mga elders sa lumang tipan katulad na lamang ni Abraham, Jacob at ang libro ng Genesis. Ito ay binabanggit sa libro ng Genesis. Sa libro naman ng Exodus, makikita natin dito na si Moses ay naka-encounter din ng mga anghel. Ito ay ang panahon na kung saan si Moses ay naka-encounter ng mga anghel sa wilderness. Exodus 14 verse 19. Pagkatapos lumipat sa ulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamayan ng Israel, ganoon din ang makapal na ulap. Sa buong buod ng banal na kasulatan o ang mga appearances ng mga anghel na mababasa natin sa book ng Torah o ang 5 libro ni Moses, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy, ay makikita natin dito na nabanggit ang salitang anghel ng 32 times. Nababanggit sa banal na kasulatan na ang mga anghel sa banal na kasulatan ay binabanggit bilang host ng kalangitan. Ang mga anghel ay mga totoong nilalang. Hindi sila mythical figures o opinion lamang. Sila ay mga spiritual personalities at mayroong physical impact. Katulad na lamang ng demonic world na nakatago. Ang angelic world din, mga kaibigan, ay nakatago rin. Tayo ay surrounded ng mga anghel. Mapapansin kasi rin natin na hindi natin may tatanggi na ang impact ng mga anghel sa atin ay talaga namang matindi. Kahit na hindi natin sila nakikita, walang mga bagay na hindi nakikita ng mga anghel. Hindi man natin sila nahawakan, ngunit ang mga anghel ay kaya nilang hawakan ang mga tao. Hindi mo sila kayang i-handle, ngunit kaya nilang wasakin ang mga hari. Katulad na lamang ang ating Panginoon ay pumili ng isang partikular na anghel para tulungan si Moses sa Egypt, at sa tulong lamang na anghel nito ay natalo niya ang isang buong nasyon. At ang pagiging kagilagilalas ng mga anghel ay ma-identify natin ang mga demonyo sa mga anghel. Ang mga anghel lamang ng ating Panginoon ang nag-excel sa kalakasan at kapangyarihan. Psalm 103 verse 20. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong makapangyarihan niyang mga anghel na nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Noong unang panahon, once upon a time, ay mayroong digmaan sa langit. Ang host ng kalangitan na pinangungunahan ni Michael na nakipaglaban kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Ginamit ng ating Panginoon at ang kanyang mga anghel para talunin ang forces ni Satanas at ng kanyang mga anghel. Binabanggit sa Revelations 12 verse 7 to 9. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka, at hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang tumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ang mga anghel, sila ang tinatawag na mga bodyguards ng ating poong may kapal, ang ating Panginoong Diyos. Maliban sa pagiging malakas, ang mga anghel din ay napakatatalino. Ang balo ng Tekoa sa panahon ni King David ay pinortray niya ang patungkol sa mga anghel. Ika pa sa English, but my Lord is wise according to the wisdom. Part 2. Ang mga kategorya ng mga anghel. Sa part na ito, ating i-discuss ang mga iba't ibang mga anghel at ang kanilang mga ranggo. Ang mga anghel ay iba-iba ang kanilang mga ranggo. Ang ating Panginoong Hesus ay gumamit pa ng mga military terms upang ihambing ang mga anghel. Kung ating maalala, noong ang ating Panginoong Hesus ay huhuliin na sa Garden of Gethsemane, kumuha ng espada itong si Pedro at iniligtas niya ang ating Panginoong Hesus. Ngunit binanggit ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 26 verse 53, sa palagay mo ba'y hindi ako maaring humingi sa aking ama, at ngayon din ay padadalhan niya ako ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel? Kung ating mapapansin,
gumamit ang ating Panginoong Hesus ng salitang batalyon. Ang batalyon ay ginagamit sa isang military detection na ang ibig sabihin ay 6,000 na mga sundalo. Ang pinakamarami sa lahat ay tinatawag na mga regular angels. Sila ay may tigdadalawang pakpak na karamihan sa kanila ang kanilang trabaho ay maging guardian angels. Kaya lang hindi natin mababanggit na sila ay ordinary angels sapagkat lahat ng mga anghel, mga kaibigan, ay tinatawag na extraordinary dahil mas makapangyarihan sila sa ating mga tao. Ngunit binabanggit lamang natin ang salitang ordinary dahil sa kanilang routine na trabaho. Ang mga cherubim ay sila ang una sa mga angelic order na nagpakita sa banal na kasulatan. Sila ay nagpakita pagkatapos ng kasalanan ni Adan at ni Eva. Binabanggit sa Genesis chapter 3 ang patungkol sa mga nangyari sa Garden of Eden. Ito ay pagkatapos na binanggit ng ating Panginoong Diyos na huwag nilang kakainin ang tree of knowledge of good and evil na pagkatapos kinain ni Adan at ni Eva ay dito natin mababasa ang patungkol sa cherubim na ipinabantay ng ating Panginoon ang punong ito at ganon din ang Garden of Eden. At napalayas sa Garden of Eden si Adan at saka si Eva. Genesis 3 verse 24, anupat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Seraphim. Kung ating mapapansin, ang mga seraphim na binabanggit sa banal na kasulatan ay mayroon silang 6 na pakpak. Ang dalawa ay tinatakpan nila ang kanilang mga mukha, habang ang dalawa pa ay kanilang binabalutan ang kanilang mga paa, habang ang dalawa pa ay binabalutan ng kanilang mukha, at ang dalawa ay ginagamit nila sa panlipad. Isaiah 6 verse 1 to 2. Noong taong mamatay ang Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kalulhatian. Sa itaas niya ay nakakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya. Isa pang tanong ay, ano ang ginagawa ng mga serapim? Isaiah 6 verse 3, at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon na mahukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluluhatian. Ito ang binabanggit ng banal na kasulatan na ang mga serafin sila ang malapit sa trono ng ating Panginoong Diyos na pumupuri sa kanyang banal na katauhan. Ang mga serafins din, ito ang ginamit ng ating Panginoon na kumuha sila ng coal at inilagay ito sa bibig ni Prophet Isaiah na ang ibig sabihin ay napatawad na ang kanyang mga kasalanan. Living creatures. Sa libro ng King James, binabanggit mga kaibigan ang third particular group na tinatawag na living creatures. Sila rin ay binabanggit sa Biblia bilang 4 beasts. Ngunit sa ibang translation ay binabanggit na sila ang 4 living creatures. Katulad ng mga seraphims, meron silang 6 na pakpak. Ito ang binabanggit ng ibang mga komentaryo. Ngunit kung ating mapapansin, ang 4 living creatures ay grupo ng mga cherubim at seraphims na simbolismo sa libro ng Revelation, dahil ang ginagawa ng mga seraphims at ng cherubims ay gayon din ang ginagawa ng living creatures sa libro ng Revelation chapter 4 at Revelation chapter 5. Archangel Michael. Si Archangel Michael ay nababanggit na siya ay nakipaglaban sa hukbo ni Satanas. Siya ang pinuno ng mga anghel na ang ibig sabihin ng arch, mga kaibigan, ay chief, at ang ibig sabihin ng angel ay messenger, habang ang Michael, mga kaibigan, o Miguel ay binabanggit sa banal na kasulatan na ang ibig sabihin nito ay katulad ng ating Panginoong Diyos. Kung ating mapapansin kung sino nga ba ang Archangel Michael, marami ang haka-haka na ito raw ay isang nilalang. Ngunit ang ibig sabihin talaga, mga kaibigan, ng Archangel Michael ay ito ay katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Diyos, siya ang pinuno at commander ng hukbo ng mga anghel sa langit, na katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang head ng lahat ng mga kapulisan at kasundaluhan natin. Ang ating Panginoong Hesus, siya rin ang head ng lahat ng mga hukbo ng anghel sa buong universo. Ang propetang Daniel ay inintroduce niya si Michael. Daniel 10 verse 13,
Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon na kasama ng mga hari sa Persia. Isa pang anghel na sobrang klaro ang pagkakabanggit nito ay ang pangalan Gabriel. Katulad din ni Lucifer, si Gabriel mga kaibigan ay natatanging anghel na binabanggit sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng Gabriel ay Mighty One of God, ang makapangyarihan sa sangay ng ating Panginoong Diyos. Kung ating mapapansin, si Angel Gabriel ay isa sa mga pinakamakapangyarihan na anghel na binabanggit sa banal na kasulatan. Si Gabriel mga kaibigan ay nagsaserve bilang messenger ng ating Panginoong Diyos. Sa maraming instances sa libro ng Daniel ay nagpakita itong si Gabriel kay Daniel. Nagpakita itong si Gabriel para ipakita ang mga major events na mangyayari sa hinaharap, particularly ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Daniel 8 verse 15 to 16. Habang nakatingin ako sa pangitayang iyon at nag-iisip kung ano ang kahulugan noon, biglang tumayo sa harap ko ang parang tao. Pagkatapos may narinig akong tinig ng tao mula sa ilog ng ulay na nagsabi, "Gabriel, ipaliwanag mo sa kanya ang kahulugan ng pangitayin." Kung ating mapapansin, ginamit ng ating Panginoong Diyos sa maraming instances si Angel Gabriel sa lumang tipan upang ilid ang mga tao, at siya rin ang sinasabi nila na kanang kamay ng ating Panginoong Diyos na pumalit kay Lucifer. Dahil kung ating mapapansin, si Lucifer siya ang kanang kamay dati ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa kanyang kasakiman at pagre-rebelde, siya ay pinalaya sa langit at pinalitan ng pinakahambol na anghel sa buong universo na walang iba kundi si Gabriel. Bakit ko ito nasabi mga kaibigan? Sapagkat ang kasalanan ni Lucifer ay siya ay mayabang, kaya naniniwala ko na ang ipinalit sa kanya ay ang pinakamapakumbaba na anghel sa buong sanlibutan. At syempre si Lucifer. Kung ating mapapansin, si Lucifer ay binabanggit sa Biblia na siya si Satanas, ang dating kerubin na tanyag, ngunit dahil sa kanyang kasakiman at pagre-rebelde, nirecruit niya ang 1/3 ng mga angels upang magrebelde sa ating Panginoong Diyos, at itinanim niya sa puso ng mga anghel na kanyang nirecruit na unfair ang ating Panginoong Diyos. Ngunit kung ating mapapansin, nagkaroon ng pagbabaka sa kalangitan at natalo ang hukbo ni Satanas at ng kanyang mga anghel laban sa mga hukbo ni Archangel Miguel. At kung ating mapapansin mga kaibigan, si Satanas ay nandito ngayon sa lupa. Siya ay pag-alagala at hindi natin may tatanggi na tayo ay nagiging biktima ni Satanas. Ngunit huwag tayong matakot dahil masigit pa rin na mas malakas ang mga hukbo ng anghel ng ating Panginoong Diyos. Wala lang tayong ibang gagawin mga kaibigan kundi ipasakop ang ating buhay sa ating Panginoon. Tayo ay magpasakop sa kanyang gobyerno sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. At tayo magiging ligtas sa mga hukbo ni Satanas na kahit na anong gawin niya ay hindi tayo matitinag dahil ang ating Panginoong Diyos mismo, siya ang ating sandigan at tayo gagabayan ng kanyang pinakamalalakas at pinakamatitindi na mga anghel. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, kami lubos nagpapasalamat at lumalapit sa inyo dahil naniniwala kami na hindi niyo kayo papabayaan. Gabayan ng iyong mga anghel na siyang laging sumasa amin. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na pag-aalaga sa amin. At nawa ilayo kami sa mga hukbo ni Satanas at nawa'y manatili kayo sa aming piling. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.